December 1, tuloy po yan on a national highway. Naintindihan natin na marami tayong mga kababayan na magagalit. Pero ang ating priority po dito, yung kanilang seguridad, yung kanilang safety sa kalye, na hindi sila maaksidente. So sabi ko nga po sa mga ibang interview ko, na di baling magalit po kayo sa akin, at least safe pong makakauwi yung mga anak ninyo, asawa ninyo, kaysa naman po maaksidente dahil sa maling paggamit nitong mga e-trikes sa mga national highways. So, yun naman pong mga nasa secondary roads, ito naman po yung mga information drive na rin namin para wag nilang patakbuhin ito sa national highways para po maiwasan po yung mga aksidente. Kasi ang magiging penalty po nito, yun nga, dahil pinagbabawal po sila. So, ang magiging, dahil wala naman po silang mga driver's license, i-impound po yung kanilang mga EV na tumatakbo po sa mga national highways. Actually, kung linawin natin, kung ready ba ang LTO to register e-bikes? Yes, ready ang LTO na ma-register sila. Bubuhayin lang yung old admin order. Pero hindi lahat na pwedeng irehistro. Bakit? Kasi mayroong mga safety concerns. Hindi lahat ng e-bikes capable na magamit ng publiko. Bakit? Dahil sa safety concerns. Sa registration ay similar sa registration ng isang regular vehicle? Yun po yung bubuhayin natin dun sa old admin order. Yung proseso ng pagre-rehistro po doon, naka-define po kasi dun sa admin order, yun po yung ilalabas po natin sa publiko para po maintindihan po nila kung paano po nila maire-rehistro yung kanila pong mga e-bikes. Within the week. Opo, linawin ko lang po para po sa publiko. Yung December 1 nating hulihan ay sa National Highway. National Highway means yung mga MacArthur Highway, Maharlika Highway, EDSA, A. Bonifacio, yung mga main highway. Pero yung mga nasa secondary road, kung ang inyong EV ay tumakbo kayo sa secondary road, i-inform kayo. Hindi kagaya ng hulihan sa National Highway, i-inform kayo na bawal na yan, ito ano muna tayo, para iwasan ninyo, wag kayo. Kumbaga information drive sa kanila doon sa mga secondary road. Pero yung mga tumakbo sa National Highway, huhulihin po namin yun. Impound po namin yun. Kaya po, yun po ang dapat iwasan. Sa secondary road. 5 days lang po yun. Opo, 5 days. Nagkaroon po kami ng pag-uusap with the DOTR kay aming mother agency Secretary Giovanni Lopez. Ang sinuggest nga niya, at least ang LGU, magkaroon man ng time ang LGU na ma-inform yung mga area nila. Kaya bigyan natin sila ng time. So 5 days doon po sa mga secondary roads or yung mga nasa loob ng mga bayan. Pero yun pong mga nasa national highways, tuloy po yung December 1. Opo. Sir, para sa po, sa Monday po, December 1, ano may expect na actual? Opo, December 1 po, Monday, may mga hulihan po, inuulit ko po sa taong bayan, National Highway po. National Highway,
Kasi pinagbabawal naman talaga sila yan, hindi lang nai-enforce. So ngayon, i-enforce na po namin. Pag yan po ay nasa National Highway, huhulihin po namin, i-impound po namin yan. Pero kapag ka naman po sila ay nahuli na nasa secondary road or nasa information drive na bawal na kayo dito, kayo'y mag-ingat, wag niyo nang dadalhin, wag niyo itatakbo ito dito. So ganun po. Yung National Highway, gusto yung nakakautulan mo ito na ito ay nationwide at lahat ng mga personnel ninyo sa lahat ng district offices, ng regional offices ng ay i-USO by Monday. Opo, kaya po ito sana rin maging mensahe dun sa aming mga enforcement ng LTO sa buong Pilipinas na yung National Highway, naintindihan naman po nila yan, yung mga tumakbong e-bikes sa National Highway, yun lang ang huhulihin nila. Yung mga nasa secondary road, papaalalahanan nila ang mga tao, information drive, para pag after ng 5 days, ay umiwas na rin sila dun sa mga secondary road. Opo, susulat po ako ngayon sa DILG kay Secretary John Vic Remulla para po humingi ng kanyang assistance para po ma-inform po ang mga LGU regarding po dito. Pero malaking bagay nga po sana, at least nandito po ang media, na i-inform po sila. Sir, gano'n ba halagang ma-registro natin yung mga e-bike, especially kung since iba naman ito para sa mga nakikisa na natin ng mga sasakyan sa kalsada? Alam po ninyo, sa totoo lang, ang pangunahing ano po dito, importansya dito, yung road safety. Hindi naman po yung ang focus baka isipin ng tao. Hindi, rehistro para maka ano ng pondo, hindi po. Yung road safety. Tingnan po natin, napakataas po nung aksidente na concern ang e-bikes. Ako nga po personal dun sa lugar namin sa Batangas, halos nasa National Highway, biglang tumawid, muntik na namin mabangga. Ang dami pong mga datos na magpapakita na talagang ang dami pong na-aksidente. Kaya po nagkaroon na rin po ng mga reklamo at inopen na rin ni Senator Raffy Tulfo nung aming budget hearing regarding nga itong mga problema na ito sa e-bikes. So, yun yung aming pangunahin na agenda. Yun nga, sinasabi ko parate, magagalit ang publiko, aminado naman ako doon. Pero mas gugustuhin kong buhay makauwi yung pamilya nila, anak nila, asawa nila, kaysa naman hayaan natin silang mapahamak. Sir, you mentioned na hindi lahat papayagan mag-registro dahil sa safety measures or safety concern. Ano may mga particular model or unit ba tayong papayagan? Yun po yung aayusin po natin. Pero i-identify naman naming mga LTO kung ano yon at bibigyan din naman namin ng kung paanong ma-identification nila. Lilinawin din po namin yan. Sir, in terms of yung mga multa, kailan po ito aasahan kaya ng publiko para maging aware? Yung Ipo-publish mo na i-publish namin para i-information. Pero hopefully within the day na i-publish